Ang sabi niya, mga kapatid, grabe yung anak ko, sipag mag-aral ha. Kasi nag-aral sa ABI, EBA. Ang laki ba naman ang tuition? Sabi niya, grabe yung anak ko, ang sipag talaga pumasok sa eskwela. Aga-aga umalis. Tapos, anong oras umuwi? Gabi niya rin. Grabe mag-aral. Nalaman ko, mga kapatid, ilang buwan. Ayan mo na. Nalaman ko, sabi niya, pare, may problema ako. Bakit naman? Eh kasi yung anak ko, akala ko ba naman, aga-aga umalis, gabi umuwi, nag-aaral ng mabuti, binibigyan pa ng baon malaki. Nalaman ko, hindi pala pumapasok sa eskwelahan. O saan nagpunta? Nagluta daw. Pero ano sabi ng ama? Sabi ng ama, ganun pa man ang ginawa ng anak ko, mahal pa rin ang anak ko. Ganun pa man ang ginawa ng mga anak ko, mahal ko pa rin siya dahil anak ko siya. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Nasa kabila ng iyong pagkukulang sa Panginoon at sasabihin pa rin sa iyo ng Panginoon, ay ang naglalakad na yan, anak ko pa rin yan. At mamahalin ko yan. Palakpakan natin ang Panginoon. In Romans 5 po, mga kapatid, sabi niya, endurance produce character, and character produce, hallelujah, hope. Na ang pagtitiis na yung mga kapatid ay magpuproduce ito, mga kapatid, ng pag-asa mo sa buhay na sa pagtitiis mo, alam mo na may pag-asa ka sa buhay bilang isang anak ng Diyos. Pangalawa mo, mga kapatid, hallelujah, sufferings. In the book of 2 Timothy pa rin, mga kapatid, 3:12 po, mga kapatid, sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Kasi ito ang Kristiyano, mga kapatid. The more na sumusunod ka sa Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, mga kapatid, na the more na sumusunod ka sa Panginoon, the more na gusto mong maging matuwid sa Panginoon, hallelujah, ang kaaway naman, nandyan, sumusunod, hallelujah, ng isunod. Kaya nga, sabi niya dito, mga kapatid, ang lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga bata ng pag-uusig. Bilang Kristiyano, mga kapatid, expect na natin sa buhay ng mga kapatid na may pag-uusig sa buhay natin, mga kapatid. May suffering sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. May, mayroon tayong mga kanya-kanyang dinadana sa buhay natin, mga kapatid. Sabi ko nga, mga kapatid, bilang mananampalataya, sa Bible mo, mga kapatid, hallelujah, marami po ang nagpapatunay, mga kapatid, na sa likod ng kanilang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, pero ang persecution sa kanila, mga kapatid, naroon naman sagana sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, una, mga kapatid, hallelujah, example natin si Stephen, mga kapatid. Si Stephen, mga kapatid, hallelujah, in the book of Acts, mga kapatid, sa 7:55, mga kapatid, hanggang 60, mga kapatid. Dito yung highlights, mga kapatid, na sa likod ng paglilingkod ni Stephen, mga kapatid, o pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, ni Stephen, mga kapatid, ito pa inuusig pa siya ng mga tao. Ewan ko ba sa mga tao? Pagkadamor na magpakatino ka, isipin naman nilang, ano ba isipin naman nila? Kitang tao. Tanga-tanga ka minsan. Parang pakitang tao. Damor na magpakatino ka, isipin ng tao, ano pa naman itong tao na ito, naloko-loko na ito. Persecution, hallelujah, sa kapatiran. Persecution sa nakapaligid sila. The more na sumusunod ka sa Panginoon, hallelujah, pag nakita ka na nandyan, nagiinuman, at hindi ka umiinom, ano ba naman itong tao na ito? Iba na ito. Ikaw ba yung naiiba? The more na hindi ka sumusunod sa barkada mo, minsan sasabihin ka pa, nag-iba ka na. Hallelujah. Ang mananampalataya, nakikita talaga yung mga ito. We are the light of the world. Na kung ano mang ginagawa natin sa buhay, mga kapitid, nakikita tayo ng Panginoon natin. Nakikita tayo ng kaaway, mga kapitid. Ang kaaway po, mga kapitid, hallelujah, nandyan parating sa atin, mga kapitid, laging nakasubaybayan, mga kapitid, 24 hours, kahit pagtulog, mga kapitid, ang kaaway. Baka iniisip nyo, anak ako ng Diyos, hindi naman siguro sumusunod sa akin yung demonyo. Naku! Niwala kayo, mga kapitid. Hallelujah. Mas ano pa nga, mga kapatid, ang demonyo triple-double pa nga kung kumilos, mga kapatid Sabi nga natin, di ba? Yung nasa labas kanya na ba't niya papakialaman? Ikaw papakialaman niya. Kasi ang isang mananampalataya, mga kapatid, katulad nga ni Stephen, mga kapatid, na sa kanyang pagpakatino, mga kapatid, sa kanyang pagsunod sa Diyos,
mga tao, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Kasi nandyan nakita ng mga tao, nakita ng kaaway, mga kapatid, na si Stephen ay sumusunod sa Diyos. Nakikita, mga kapatid, ng kaaway na ikaw mismo ay sumusunod sa Diyos at humihiwalay na sa kasalanan. Kaya kung gusto mo magpakabanal, lumapit ka sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, ang tao, mga kapatid, ay walang magagawa sa iyo. Pero ang Diyos may magagawa sa iyo. Ang kasalanan mo, hindi ka kayang patawarin ng tao, pero ang Diyos kayang magpapatawad sa iyo. Hallelujah. Ang tao, iiwanan ka sa lahat ng pagkakataon mong kinakailangan, pero ang Diyos ni minsan, hindi ka niya iiwanan. Dahil yan ay nagtitiis ka sa buhay mo ito. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, sa persecution, mga kapatid, o sa mga sufferings ni Job, mga kapatid. Kung natanda natin si Job, mga kapatid, grabe, mga kapatid. Dahil sa kanyang pagsunod nga, mga kapatid, sabi ko nga, di ba? Ang sabi ni Job, di ba? Sige. Sabi ng Lord, saan gagaling Satan? Ang sabi ni Satanas, ayun, papunta pa rito. Kaya naman naglilingkod sa'yo si Job dahil nga, binibigyan mo naman siya, pinagpala mo naman siya. Sabi ng Panginoon, sige. Bigyan mo siya ng pagsubok. Hallelujah. Bigyan mo siya ng mga sufferings, problems, pero huwag mo lang punin ang kanyang buhay. Grabe yung minalas ni Job, mga kapatid. Tayo ba minsan naisip pa natin yun? Siguro hindi naman mangyayari sa atin yun. Diba? Tiwala ba kayo doon? Hindi gagawin sa atin ng Diyos yun. Mahal tayo ng Diyos eh. Kung nangyari sa kanila yun, may kanya-kanya tayo. Dahil alam ng Diyos ang kakayahan ni Job. Alam ng Diyos ang kakayahan mo sa sarili mo. Kaya hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kaya. Kanya-kanya tayo, mga kapatid. Kanya-kanya tayo ng passion sa buhay. Kanya-kanya tayo ng kailangan sa buhay. Kanya-kanya tayo ng mga iniisip sa buhay kung gusto natin marating. Pero sabi ko nga, iba si Job, mga kapatid. Dahil ang Diyos, hallelujah, ay nagtiwala kay Job, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Job, di ba? Yun ang pinanindigan ko kayo, mga kapatid. Sabi niya, hubad akong dumating sa mundo, hubad din naman akong babalik sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, sa sufferings mo, mga kapatid, hallelujah, sa mga pagtitis mo sa buhay mo, mga kapatid, pinakita lang ng Diyos, mga kapatid, na kaya mo. Dahil nandyan ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa pagtitiwala na yun, dyan ka nagtitiis. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung basahin din natin, mga kapatid, pangatong si Saul naman, mga kapatid. In the book of Acts, mga kapatid, 8:1, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah. At sabi ni Saul, mga kapatid, at si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaw ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat, hallelujah, ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Hudya at Samaria, maliban na sa mga apostol. Sila man si Saul, mga kapatid, hallelujah, dumanas din, mga kapatid, ng maraming kapagsumukan sa buhay, pag-uusig bilang isang mananampalataya. Hallelujah. Andyan minsan yung kukutsain yung church, hallelujah. Andyan minsan na kukutsain ka sa buhay mo, upang magpanghinain ka, mga kapatid. Hallelujah. Andyan yung pagsubok, mga kapatid, na bilang isang mananampalataya, na di mo bang ina-down ka para ka lang manghina. Hallelujah. Andyan yung pagkakataon na minsan, mga kapatid, mag-iisip ka, mga kapatid, na hindi na lang kaya ako magsisimba. Andyan yung pagkakataon minsan, mga kapatid, na nastisod ka, mga kapatid, sa kapatiran mo. Hallelujah. Andyan yung pagkakataon, mga kapatid, hallelujah, na persecution ng buhay mo, mga kapatid, hallelujah, ay ang pagkaluuban ka, mga kapatid, ng kahinaan bilang sa mananampalataya. Kaya sabi ko nga, bilang mananampalataya, dapat lagi natin isipin, o lagi natin, mga kapatid, hallelujah, lagi tayo maging positibo sa lahat ng pagkakataon. Lalo na alam natin na ang Diyos ay nagmahal sa atin at tayo din, mga kapatid. Sabi ko nga, nagmahal tayo dahil sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. In the book of Romans 5:3, mga kapatid, ang sabi pa rito, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya dito, at hindi lamang gayon, kundi naman nangangagalak tayo sa ating kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay natin talaga, mga kapatid, sa ayaw mo at sa hindi, na pagka dumanas ka sa buhay mo ng persecution, suffering, problems, etc., mga kapatid, ibig sabihin lang, mga kapatid, na sabi ng Panginoon,
na sa pagtitiis mo yan, sa katyagaan mo yan, ay pinagpapala ng Diyos. Pagpapala ba yun? Sabi nga mga kapatid, sufferings convert to a blessing. According to the Romans, mga kapatid, hallelujah, 8:17, mga kapatid, ang sabi niya dito, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at sa mga kasamaang tagapagmana ni Kristo, kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, nga makipagtiis kayo sa Kanya upang tayo'y luwalhatiin ng mga kasama. Sufferings, endurance, mga kapatid, o anumang klaseng dumating sa buhay mo, mga kapatid, convert it to a blessing. Then, alam mo, mga kapatid, na sa pagsubok na yan, then alam mo sa pagsasuffer na yan, mga kapatid, hallelujah, ay pagpalain ka ng Diyos. Dahil yun ang sabi ng Diyos, mga kapatid, eh. Hallelujah. Sabi nga, di ba? Sa isang mananampalataya, mga kapatid, hallelujah. Isang bagay, mga kapatid, si Pablo, mga kapatid, na ano man ang dinanas niya, mga kapatid, bilang isang apostol, mga kapatid, hallelujah. Si Apostol Pablo, mga kapatid, kung saan-saan niya nakakarating, mga kapatid, eh. Pero bakit nagpatuloy siya? Bakit nagtitiis siya? Hallelujah. Dahil kay Kristo po yun, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, nagtitiis tayo, mga kapatid, dahil kay Kristo. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod natin dahil kay Kristo. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, hallelujah. Minsan nagtitiis tayo. Magpag-umaga, minsan inaantok tayo. Ako nga kanina, mga kapatid, sabi ko nga, ginising na ako, nakahilata pa rin ako. Minsan, mga kapatid, gano'n. Andun yung, ang kaaway, mga kapatid, para bang injeksyonan ka, mga kapatid, ng, para ka lang tatamarin na magsimba. Andun yung kaaway, mga kapatid, hallelujah, nabigyan ka, mga kapatid, ng kung ano-anong problema. Kaya nga sabi mo, kung hindi ka magtiis, kung hindi ka talaga, mga kapatid, kung hindi mo labanan, mga kapatid, ang mga pagkakataon na ito, mga kapatid, ikaw rin manghihina. Dadating sa puntong, malilate ka talaga sa pag-church. Pero sabi ko nga, malit ka man daw, basta humabog ka, at Diyos pa rin, mga kapatid, nandiyan pa. Pero sabi ko nga, sa atin, mga kapatid, kailangan natin ipupuso natin lagi, mga kapatid, sa sarili natin para magsimba, mga kapatid. Dahil yun ang kalakasan natin, mga kapatid. Yan ang susi, mga kapatid, para tayo makapagpatuloy sa buhay. Ang salita ng Diyos ang susi para tayo makapagpatuloy sa buhay. Hallelujah. Ang Diyos ang susi, mga kapatid, hallelujah, para tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Mayroon lang akong kwento, mga kapatid. May na-receive kasi akong text, mga kapatid, on February 7 po, mga kapatid. Di ko alam kung ito totoo ito, mga kapatid. Ang sabi nito, mga kapatid, Pray for Church of India. Di ko alam kung may nakaka-receive sa inyo nito, mga kapatid. Ang sabi niya dito, Buddhist burn 20 churches po, mga kapatid. Ang sabi dito, mga kapatid, they want to destroy 200 churches in only Sabang province. In India po, mga kapatid. They want to kill 200 ministries, mga kapatid. Di ko alam, mga kapatid, kung ito ba'y totoong pangyari, mga kapatid. Kasi February 7, mga kapatid. Pero isa lang pinawalan ko, mga kapatid, na pag nasa Diyos ka, mga kapatid, yung persecution talaga, mga kapatid, hindi talaga mawawala. Hindi nandiyan ang kawal. Hindi ko alam, mga kapatid, kung itong bagay na ito, mga kapatid, kung totoo, mga kapatid, kung totoo, ano ang nangyayari? Hallelujah. Kung itong sinabi nila, mga kapatid, isipin mo, 200 missionaries, mga kapatid, papatayin lang, mga kapatid, dahil sa paglilingkod sa Panginoon? Hallelujah. Tayo kaya, mga kapatid, tanong ko, kaya ba? Isa lang pinanghawakan ko, mga kapatid. Basta maglingkod ako ng may katapatan sa Diyos. Basta maglingkod ako, hallelujah, ang mamumuhay sa kabanalan ng Diyos. Basta ang paglingkod ko na may manatili dahil sa Diyos, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, for me to live in Christ, but to die is gain. Sabi ko, kung itong text na ito, mga kapatid, na nangangailangan sila ng prayer, mga kapatid, ano kung totoo o hindi? Basta ang alam ko, bilang isang Kristiyano, dumadanas ka talaga. Kung sa persecution na ito, mga kapatid, napakabigat ko para sa atin. Isipin mo, kung sasabihin nga lang, sala na yan dyan. Hindi, wala akong church. Persecution. Ganun lang. How much mo, mga kapatid, kung sasabihin, mga kapatid, ng lugar natin, o sige, wala na born again. Lahat na lang iglesia. Lahat na lang katoliko. Paano kaya? Mapagpatuloy kaya tayo. Pero isa lang titiyak ito sa inyo, mga kapatid. Hanggat ang Diyos